Lahat ng avatar sa social media ay nagigising sa isang kamanghamanghang kapangyarihan. May ilan na gumagamit ng isang superhero bilang kanilang avatar. Pagkatapos magising, sila ay nagiging buhay na liwanag, nagpoprotekta sa mga tao sa kanilang paligid. Ang iba naman ay gumagamit ng isang mandirigmang nagmula sa apoy. Pagkatapos magising, kaya nilang durugin ang kahit ano sa kanilang daraanan. May ilan na pabor sa mga cute na avatar ng alaga. Pagkatapos magising, maaari nilang tawagin ang mga mabagsik na hayop upang makipaglaban sa kanilang tabi. Ngunit ang iba ay gumagamit ng mga larawan ng tanawin o mga ligaw na mandaragit bilang kanilang mga avatar. At palaging nagbubunga ito ng nakakatakot na mga halimaw, mga demonyong espiritu na nagdadala ng kasiraan sa mundo. Ako si Ethan Cole. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko binigyang pansin ang aking avatar. Hindi bago ang pagbagsak. Noong panahon na yon, sumasali lang ako sa uso ng meme kaya nagpost ako ng nakakatawang larawan ng reaksyon. Isang cartoon na nakahawak ng basketball, nagsasayaw ng nakakatawang maliit. Pagkatapos ay umakyat ang dugo na buwan. Habang ang lahat sa paligid ko ay nagigising na may mga kakayahang nakagugulat, nagising ako bilang isang sumasayaw na manok. Ang nagawa ko lang ay kumakuko at maglakad-lakad habang nagsasayaw ng nakakatawang galaw. Wala talaga akong paraan para ipagtanggol ang sarili ko. Sa isang pangingibang mundo kung saan mas mababa ang halaga ng buhay kaysa alikabok, mas masahol pa ako sa isang asong palaboy. Araw-araw, mayroon lamang akong 2 oras ng maputlang liwanag ng araw para lumabas. Sa ilalim mismo ng ilong ng mga halimaw, nagsusuka ako ng mga bulok na tira-tirang kakainin ko. Sa huli, ang kailangan lang ay maghanap sa mga gumuho na piraso ng tinapay. Nadulas ako kay Marcus Vale, ang bully sa paaralan, nagising at mas mapanganib kaysa dati. Pamukol siya ng isang walang pakundangang enerhiya na sipa sa aking direksyon. At gano'n na lang, tapos na ang buhay ko. Ang happening yun, ang pakiramdam na hinahati-hati ang aking katawan, ay nakaukit pa rin sa kailaliman ng aking kaluluwa. Pero nang muling buksan ko ang mga mata ko, nahanap ko ang sarili ko sa aking maalikabok na maliit na inuupahang apartment. Tahimik na tumutunog ang orasan sa dingding. Alas 6 ng ika-28 ng Pebrero, alas 8 ng gabi. Ang pagbagsak, ang kaganapan na magbabago sa buong kasaysayan ng tao, ay 4 na oras na lang ang layo. Biglang akong tumayo, humihingal ng malalim. Kumakabog ang puso ko sa dibdib. Alam ko kung ano ito. Ako ay muling ipinanganak. At sa pagkakataong ito, hindi ko na muling papayag ang mangyari ang nakakalungkot na trahedya. Bawat segundo ay mahalaga. Ako ay isang profesional na digital na artist. Sa buhay na ito, hawak ko ang panulat na maaaring baguhin ang aking kapalaran. Ang mga ordinaryong tao ay nakatali sa mga larawang makikita nila online. Pero kaya kong gumawa ng pinaka-powerful na avatar na umiiral gamit ang sariling kamay ko. Inilalabas ko ang kumot, tinulak ang cup ng instant noodle sa mesa, pinapagana ang computer ko at sinisimula ng aking profesional na software sa pagguhit. Sa isip ko, nagsisimula ng lumitaw ang di mabilang na ipinagbabawal ng mga mitolohikal na nilalang. Kung gagawin kong mag-drawing, gagawin ko ang isang kapangyarihang hindi kailanman nilaan para sa mundong ito. Plano kong pagsamahin ng sukdulang tuktok ng mythological na kapangyarihan. Una, Yuan Jun, ang pangunahing Diyos ng paglikha na naghati sa kaguluhan at hinubog ang langit. Pangalawa, ang nag-uutos sa lahat ng mga demonyo. Ming Wang, ang demonyong Panginoon na ang pangalan ay yumanig sa siyam na madilim na mundo. Pangatlo, Zolong, ang pinakadakilang ninuno ng lahat ng dragon, Panginoon ng 4 na dagat. Ngunit parang may kulang pa rin. Isang huling hangganan ng dalisay na puwersa ng pagkawasak. Kaya't nagpa siya akong idagdag ang pinakadakilang fusion warrior na naisip sa anime. Blazgore, ang pinakahuling pagsasanib ng 2 pinakamalakas na mandirigmang Blazeborn na kailanman nagkaroon. Isusumpa ko ang lahat ng 4 na nilalang na sumisira sa dimensyon sa isang avatar. Walang sino man ang sumubok ng ganitong ipinagbabawal na bagay. Mabilis ang aking mga daliri sa drawing tablet. Habang nag-uugnay ang mga linya, unti-unting nabubuo ang silweta ng isang lalaki sa maluluwag na puting kasuutan na may nakamamatay na presensya. Sa kanyang likod, walang katapusang mga anino na mga demonyo ang umaatungal sa dilim. Sa ilalim ng kanyang mga paa nakalutang ang isang dambuhalang gintong dragon. Paligid ng kanyang katawan umiikot ang asul gintong aura na tanging mga mandirigmang Blazeborn lang ang taglay. Binubuhos ko ang lahat ng aking lakas sa bawat detalye, pawis na pumapasok sa aking kamiseta, hindi ko pinapayagan ang sarili ko na magpabeya kahit isang sandali lang. Dahil alam ko na ito ay higit pa sa isang simpleng guhit, ito lang ang tanging pundasyon ko sa masirang mundong darating. Mabilis ang paglipas ng panahon. Malapit ng maglabing-1 ng gabi, 1 oras na lang bago ang pagbagsak. Huminga ako ng malalim at mabagal. Pinindot ko ang save. Nakatingin sa avatar sa aking screen, makulay, nakakaimpluwensya, naglalabas ng halos nararamdamang presyon. Nararamdaman ko ang panginginig na dumadaan sa aking kaluluwa. Ang larawang ito ay ganap na orihinal. Ito ang nag-iisang pinakamataas na nilalang sa mundong ito. Agad ko itong pinadala sa aking telepono at pinapalitan ng bawat avatar sa social media sa pinakamabilis na panahon. Nasa umiinom pa rin ako ng tubig, sinusubukang kumalma nang biglang kumatok ang telepono ko. Isa itong mensahe mula sa isang tao na bihira kong kausapin. Gusto niyang malaman kung bakit bigla kong pinalitan ang aking avatar ng sobrang-sobra sa oras na ito pa. Tinitigan ko ang kanyang avatar, isang karaniwang larawan ng pang-araw-araw na buhay, at kumirat ang dibdib ko. Sa nakaraang buhay ko, halos hindi nakaligtas ang mga tulad niya sa unang alon. Karamihan ay naging pagkain ng mga halimaw bago magbukang liwayway. Natatakot ako, pero magta-type pa rin ako ng sagot. Kung magbabago ang kulay ng langit ngayong gabi, isara ang bawat pintuan at bintana, pumunta sa pinakalihim mong kwarto, at huwag
gagalaw. Isinasara ko ang chat nang hindi naghihintay ng sagot niya. Hindi na mahalaga sa akin ang kanyang kalituhan. Nakatayo ako sa bintana na nakatingin sa Dragon City, ang korona ng Dragon Nation. Nagniningning pa rin ang mga niyan sa kalangitan. Ngunit sa loob lang ng ilang minuto, magiging impyerno na ang lugar na ito. Habang binibilang ang huling 30 segundo, nakakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Ang taong pumanaw na ng isang beses ay halos wala nang matakot. Sa hating gabi ng ika-1 ng Marso, isang madilim na pulang kidlat ang punitin ng itim na langit, kasunod agad ng isang kulog na para bang maaaring pumutol sa eardrums. Isang ganap na hindi pangkaraniwang pulang buwan ang sumikat mula sa kawalan. Ang liwanag nito ay kasing kapal at pula ng sariwang dugo at agad nitong nilamon ang buong mundo. Maraming tao ang nagising sa kanilang tulog dahil sa nakakatakot na kaguluhan. Sa kanilang instinct, niyayakap nila ang kanilang mga telepono upang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit sa sandaling lumiwanag ang kanilang mga screen, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa loob. Para sa mga may landscape avatar, bumubukas ang screen na parang sugat na dumudugo. Mula sa makapal na pulang ulap, umaakyat ang mga nakakatakot at nakalalaso na halimaw, nakabuka ang mga panga ng malaki. Bago pa man makapag-react ang kanilang mga may-ari, sila ay buong buo ng kinakain. Ang mga sigaw ay umaakyat at bumababa sa bawat palapag ng bawat apartment. Mas masahol pa ang mga may avatar na mabangis na mandaragit. Ang mga demonyo ay dahan-daang umaakyat na nakangisi, na sumisipsip sa kanilang mga may-ari na parang isang pangkaraniwang merienda. Katawan at buto, nilamon ng walang seremonya, sa loob lamang ng ilang minuto ang buong mundo ay bumagsak sa pagkawasak. Nauupo sa aking mesa, nararamdaman ko ang isang mabagsik na sakit na humahati sa aking ulo. Nawawala ang aking paningin. Isang nakakatakot na dayuhang nilalang ang bababa sa aking isipan, at tuluyang akong mawala ng malay. Pagkatapos bumalik ang kamalayan, natagpuan ko ang sarili kong naglalayag sa isang malawak at walang anyong kawalan. Wala ditong grabidad, walang pakiramdam ng direksyon. Isang walang katapusang daloy ng mga bituin na unti-unting umiikot sa dilim. Tumingin ako pataas at ang tanawin sa harap ko ay nanakaw ang bawat salita sa aking bibig. Nakatayo sa harap ko ang 4 na dambuhalang estatwa, bawat isa ay umaabot mula sa lupa hanggang sa langit. Bawat isa ay naglalabas ng napakalakas na presyon na pinapadilim ang mga bituin sa paligid nila. Sila ang 4 na nilalang na inilagay ko sa aking avatar dahil ako mismo ang gumawa sa kanila. Mas lalo silang mukhang totoo at buhay na buhay kaysa sa anumang paglalarawan ng mitolohiya, at ang pressure na bumabalot sa kanila ay lampas pa sa kayang sukatin ng mga salita. Sa sandaling ang bigat ng lahat ay naging sobra na para dalhin, habang ang aking kaluluwa ay nagsisimulang maghati sa ilalim ng pressure, isang mainit at napakalaking puwersa ang sumabog papasok sa aking katawan mula sa kawalan. Bawat pulgada ng aking katawan, na kanina ay ubos na at walang laman, ay sumabog sa kamanghamanghang sigla. Naiintindihan ko na ito ang aking paggising. Tumatahak ako papunta sa unang estatwa. Ito ay isang figura ng isang mandirigma na may nakaligid, bakal na kalamnan. Blas Agar, ang mandirigmang nagsasanib, na naglalabas ng hindi mapapantayang kagustuhang lumaban. Sa sandaling mahawakan ng aking kamay ang pundasyon ng estatwa, ang buong kawalan ay pumuno sa ingay ng isang mandirigmang naglalaho sa pagbabago. Pumapasok ang gintong liwanag na parang bumigay na dambong, umaago sa bawat bahagi ng aking katawan. Ramdam ko ang bawat selula na nagsasagawa ng isang mabagsik na pagbabago. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihang sobrang tindi na kayang durugin ang isang bundok sa isang suntok lang. Sa isang iglap, nagliliwanag ang aking buhok ng ginto. Kumikislap na asul ng mga arko ng kuryente ang kumikislap at kumakagat sa buong katawan ko. Ang pakiramdam ng lakas na dumadaloy sa akin ay sobrang nakaka-overwhelm na nais kong itaas ang ulo at umungol, at kapag natapos ang paglipat ng kapangyarihan, sumabog ang estatwa ng isang malakas na ingay at naglaho ito sa isang pagbuhos ng gintong alikabok, nagsasama sa aking kaluluwa. Hindi ako humihinto. Tumatakbo ako patungo sa estatwa ni Yuan Jun, nakaputi na parang niebe. Hindi siya ang nakakatakot na kabalyero na inilalarawan sa mga alamat. Sa halip, siya ay naglalabas ng tahimik at walang kahirap-hirap na kabanalan, isang autoridad na hindi kailangang ipakita ang galit upang magpataas ng paggalang. Maingat kong ipinatong ang kamay ko sa estatwa. Isang sinaunang walang hanggang enerhiya ang damaloy agad sa akin. Ang puwersang dating naghihiwalay sa kawalan mula sa anyo noong simula ng paglikha. Ang aking mga buto ay pinatatib ng katigasan ng banal na bakal. Ang depensa ng aking katawan ay umabot sa antas na hindi maipaliwanag ng kahit anong imahinasyon. Kahit isang mabigat na tangke na diretso sa akin ay malamang na mabasag sa pagtama. Ang kasiyahan sa pakiramdam na dumobol ng 10 beses ang aking lakas, at higit pa, ay nakakalasing. Kakaiba, ang estatwa ni Yuan Jun ay hindi natutunaw tulad ng una. Nakatayo lang ito ng tahimik, na para bang mas malalim pang kapangyarihan ang naghihintay dito na aking matuklasan. Inihahanda ko ang aking paghinga at humarap sa estatwa ni Ming Huang, ang pinuno ng lahat ng demonyo. Ang madilim na enerhiya ay yumiyakap sa kanya na parang buhay na anino. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang tila walang katapusang kailaliman. Sa sandaling nagdikit ang aking mga daliri, isang hibla ng malalim na violet itim na liwanag ang pumosisyon sa pagitan ng aking mga kilay. Sa loob ng aking kaluluwa, unti-unting nabubuo ang isang mahabang sibat, ang buong haba nito ay nakabalot sa itim na kidlat. Ang Chaos Spear, isang alamat na sandata na sinasabing kayang pabagsakin kahit ang pinakamakapangyarihang pantas. Bagamat maaari ko lamang maipaloob ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa ngayon, sobra na ito upang wasakin ang bawat mababang espiritu sa maagang yugto ng pagbagsak.
Alam kong hawak ko ang ganitong sandata kaya't nagkakaroon ako ng kumpiyansa na nag-aalis ng kahit anong natitirang takot ko sa mundong ito na papalubog na. Sa wakas, nilalakad ko ang sinaunang estatwa ni Zulong. Dalawang gintong dragon ang umiikot dito, umaatungal ng malumanay at malakas. Huminga ako ng malalim at inilagay ang kamay ko dito. Ang sigaw ng isang lumilipad na dragon ay sumisira sa katahimikan ng kawalan. Ang translucent anyo ng isang maliit na dragon ay diretso sa aking dibdib. Sinusubukan kong kunin ang lakas nito at isang pares ng Mar-Ingal na gintong dragon na mga sungay ang umusbong sa aking noo. Isang kahangahangang, batikang suot ng gintong dragon na armor ang bumalot sa buong katawan ko sa isang iglap. Sa aking kanang kamay ay nabubuo ang isang gintong espada ng dragon na naglalabas ng kapangyarihang Panginoon. Sa sandaling ito, pakiramdam ko ay isang tunay na pinuno na bumababa sa mundong mortal. Sa apat na makapangyarihang Diyos na sumasalakay sa akin sabay-sabay, naging isang bagay ako na parang Diyos na naglalakad. Habang papalapit na akong itulak pa ang hangganan ng kapangyarihang ito, biglang sumabog ng marahas ang kawalan. Bawat anyo at anino ay nagkakahiwa-hiwalay at muling nagbubuo. Isang napakalakas na puwersa ang humawak sa aking kamalayan at ibinalik ako sa katotohanan. Bigla kong binuksan ang aking mga mata at nahanap ang aking sarili na nakaupo pa rin sa aking lumang kahoy na upuan. Ang pulang kalawang liwanag ng buwan ay pumapasok sa mga butas ng frame ng bintana, sumisilay sa aking mukha. Nagbibigay ito sa kwarto ng isang nakakatakot at kakaibang anyo. Nananatili pa rin ang telebisyon, ang larawan nito ay naglalaho sa static dahil sa interference, ngunit sa ingay ay naririnig ko pa rin ang boses ng tagapagbalita na nanginginig sa halos hindi mapigil ang takot. Isang balita ang kasalukuyang iniere. Hinihikayat ang lahat na isara ang kanilang mga pintuan at bintana at huwag buksan ang mga ito sa anumang sitwasyon. Kung mapapansin mong nagising ang iyong avatar na may dalang kakaibang kakayahan, pakiusap, kung ligtas mong magagawa, tulungan ng mga nasa paligid mo. Tinitignan ko ang orasan sa dingding. 12:00 na ng umaga. Ang mga sigaw sa labas, nagdadalamhati, hindi pa rin nawawala. Kung mayroon man, mas lalo pa silang naging matalim. Naririnig ko pa nga ang tunog ng mabigat na mga kuko na dahan-daang humuhila sa mga konkretong pader sa labas. Tinitingnan ko ang aking mga kamay. Ang kapangyarihang magbago ng bundok ay nananatiling umaalab sa ilalim ng aking balat. Alam ko na hindi ito ilusyon. Sa nakaraang buhay ko, ang pangalang Ethan Cole ay simbolo ng kahinaan at kamatayan, ngunit sa buhay na ito, magiging pinakalalim na bangungot na kailanman naramdaman ng bawat demonyo at halimaw. Lumakad ako papunta sa bintana at tiningnan ng mga halimaw na nagkakagulo at kumakain sa mga kalye sa ibaba. Naghihintay ang malamig na ngiti sa aking labi. Dahil binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon, ang mga patakaran ng pangingibang mundong ito ang aking isusulat muli. Ang mga nagparusa sa akin noong nakaraang buhay at bawat demonyong naglalakas loob na lamunin ang sangkatauhan. Handa ka na bang harapin ang nagdugtong sa apat na pinakamataas na Diyos sa isang pagkatao? Inabot ko ang likod at niyayakap ang gintong espada ng dragon na kumikislap sa dulo ng aking paningin. Binubuksan ko ang pinto ng impyerno. Amoy dugo ang pasilyo. Isang grupo ng mga mababang ranggong espiritu, mga katawan na puno ng nag-uumpisang sugat, nakaluhod sa sahig na kinakain ng isang bagay. Sa tunog ng aking mga hakbang, kanilang pinipikit ang mga ulo. Mapatla at patay na mga mata ang nakatitig sa akin. Isang matinding sigaw ang umalingaw mula sa kanilang mga lalamunan. Hindi na ako nagsasawa pang kunin ang espada, sa isang isipan lang. Nag-iipon ang asul gintong enerhiyang parang apoy sa dulo ng aking daliri. Itinuturo ko, halos walang pakialam. Isang nakasisilaw na haligi ng liwanag ang bumuska sa buong koridor. Hindi pa man makapagpumilit ang mga espiritu, nagiging abo na lang sila sa loob ng sinag. Ganito ang hitsura ng ganap na kapangyarihan. Lumalabas ako ng gusali, ang abo ay sumisigaw sa bawat hakbang. Sa huling buhay ko, mas nakakatakot pa ako kaysa isang asong palaboy, araw-araw naguhukay sa mga basura para sa mga mumo na may amag. Sa buhay na ito, wala na akong katatakutan. Ang eksena sa mga kalye ay mas kawawa kaysa sa anumang pelikula tungkol sa apokalipsis na kailanman ay naglakas loob ipakita. Ang mga inabandonang sasakyan ay nilamon ng apoy. Ang liwanag ng apoy ay sumisilaw sa mga mukha ng mga tao na nagtatakbo sa walang malay na takot. Walang bilang ng mga nakakatakot na nilalang ang malayang tumatakbo sa dilim, walang awa na ng aapi. Dumaan ako sa kaguluhan ng walang pakialam. Ang aura na dala ko ay sapat na upang pigilan ang bawat mababang ranggong espiritu na lumapit ng 10 talampakan sa akin. Ang una kong layunin ay ang malaking shopping center sa unahan upang mangalap ng mga supply. Kahit na may kakayahan akong gumalaw ng mga bundok, nananatiling pangunahing pangangailangan ng pagkain at tubig sa isang bumabagsak na mundo. Kakatapos ko lang marating ang makitid na eskinita sa gilid ng mall nang marinig ko ang ingay ng isang laban, matindi, kagyat, at ang sigaw ng isang babae na pumukaw sa aking atensyon. Binabagal ko ang takbo ko at sinusundan ang tunog. Sa dulo ng eskinita, nakapwesto ang dalawang lalaki sa isang batang babae. Napakaganda niya. Isang mukha na parang hindi naapektuhan ng karaniwang mundo. Sa likod niya, isang pares ng mga pakpak ang bumubuka, bahagyang nagniningning ng puting liwanag. Dapat ito ay isang kakayahan na pangheleng anghel. Napakabihira, pero masyadong magulo ang kanyang mga pakpak. Malinaw na siyang nakipaglaban ng brutal na laban. Ang dalawang lalaking nakaharap sa kanya, isa ay may mga braso
aso na naging malalaking kuko ng lobo. Ang isa ay naglalabas ng madilim at nakakalaso na miasma mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nakakainis ang paraan ng kanilang pagtitig sa kanya. Purong, walang halong kasakiman. Tumigil ka na sa pakikipaglaban, magandang babae. Sama ka na sa amin at sisiguraduhin naming mabubuhay kang maayos sa bagong mundong ito. Hinigop niya ang mapatla niyang labi, ang mga matay nagliliyab ng pagtutol. Ipagpatuloy mo ang pangarap. Mas gusto kong mamatay kaysa magbigay sa iyo ng kahit ano. Ngumiti ng malamig ang lalaki ng miasma at umatake upang hawakan siya, ngunit sa sandaling malapit nang maabot siya ng madilim na ulap ng lason, bumagsak ang pader sa itaas nila. Isang dambuhalang nilalang na may mata, punong-puno ng umiikot na mga tentacle, ang bumaba mula sa itaas, isinara ang daanan ng eskinita. Ang nilalang ay naglalabas ng nakakatakot na panganib at agad na nawalan ng lakas ang dalawang lalaki. Nakalimutan nila ang babae at biglang pinalibutan upang tumakbo. Lumabas ako sa dilim at hinarang ang kanilang pagtakas. Sino ka? Tumalikod ka na. Kami ang Iron Lion Guild. Tumigil ka. Ang lalaking may pangil na braso ay nakatitig sa akin ng may bahagyang nakukulong na galit. Sinusubukang gamitin ang pangalan upang takutin ako. Tumingin ako sa kanila ng walang ekspresyon. Para kang tinitingnan ng dalawang langgam na maaari mong durugin ng walang pag-aalinlangan. Sa mundong ito, wala nang nakakainis sa akin kundi ang mga taong ginagamit ang kapangyarihan para mang-abuso sa mahihina. Hindi ko hinuhugot ang espada. Inilalabas ko lang ang pinakasimpleng hibla ng pinakamataas na banal na presyon ni Yuan Jin. Isang nakakatakot na puwersa, mas matanda pa sa pag-iisip, mas matanda pa sa mundo mismo, bumaba agad. Ang dalawang lalaki ay tinamaan na parang tinamaan ng isang di nakikitang sledgehammer, kahit isang pagkakataon na sumigaw. Agad na nagkabasag ang kanilang mga buto. Pareho silang naglaho bilang magkaparehong ulap ng pulang ulap at tuluyang naglaho sa hangin. Ang dambuhalang nilalang na mata ay napulbos sa parehong presyon ng walang ingay. Nakatingin ang babae sa eksena sa harap niya, labis na nabigla. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Lyra Frost. Binibigay ko sa kanya ang isang maikling titig na may sukat. Malinaw ang aking boses. Walang anuman. Maaari ka nang umalis. Hinawakan ni Lyra ang ilalim ng aking jacket. May tahimik na pag-asa sa kanyang mga mata. Pakiusap, ang mundo ngayon. Hindi ko ito kakayanin mag-isa sa ganitong kalagayan. Pabayaan mo akong manatili sa tabi mo. Halos tumanggi na ako, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang aking kaalaman tungkol sa mundong ito ay limitado lamang. Ang pagkakaroon ng isang tao na may kasalukuyang impormasyon mula sa ibaba ay maaaring makapagligtas ng maraming problema. Sige, sasama ka, pero susundin mo ang lahat ng pinapagawa ko. Mabilis na tumango si Lyra, puno ng ginhawa ang mga mata niya. Ang hindi mapagkakamaling itsura ng isang tao na kakalapit lang sa bingit. Habang naghahanap kami ng mga gamit, ibinibigay ni Lyra ang isang masusing ulat tungkol sa lahat ng alam niya. Lumabas na ang mga kakayahan ng nagising na avatar ay nahahati sa 5 malinaw na antas. Karaniwan, bihira, epiko, alamat, at mythical. Tinitingnan niya ako na parang may paggalang. Ang pressure na binigay mo kanina ay halos legendary na antas, posibleng mythic o higit pa. Ngumingiti ako sa loob. Pinagsama ko ang 4 sa pinakamakapangyarihang nilalang sa buong pag-iral sa isang avatar. Ang ganitong uri ng rango ay halos tiyak na sumire sa hangganan ng nilikhang limitasyon ng mundong ito. Ipinaliliwanag pa ni Lyra na ang lungsod ay nahati na sa ilang mga lugar na mapanganib, bawat isa ay pinamumunuan ng isang napakakapangyarihang territorial spirit. Ang mga territorial spirits at ang mga makapangyarihang nagising na angkan sa gitna ng tao ay bumuo ng isang kakaibang hindi mapakali na balanse. Hindi naglalakas loob ang mga tao na pumasok sa teritoryo ng mga espiritu at sa kabilang banda, hindi rin basta-basta nananakit ang mga espiritu sa mga ligtas na lugar na itinatag ng tao. Halang ang paglalahad ni Lyra tungkol dito. Nang magsimula ang lupa sa ilalim namin na yumanig dahil sa lakas ng lindol na may magnitude 10 sa kalangitan sa malayo, isang napakalaking itim na bitak ang biglang pumutok ng walang babala. Isang dambuhalang espiritu ang nagtutulak ng higit sa kalahati ng napakalaking ulo nito sa pagitan. Ang tuktok ng bungo nito ay kasinlaki ng isang maliit na bundok. Nagniningning ng nakakatakot na berdeng apoy sa mga bunganga ng mga butas sa mata nito at biglang bumaba ang temperatura sa buong blokeng iyon hanggang sa yelo. Napatla si Lyra at automatikong humarap sa likuran ko. Anong rango niyan? Parang mas masama pa kaysa mythic. Ipinipikit ko ang aking mga mata. Mas mahigpit ang hawak ko sa gintong espada ng dragon. Sa sandaling malapit na akong alamin kung ano talaga ang kaya nitong gawin, sumabog ang ingay ng mga nagmamadaling hakbang at sigaw sa unahan. Isang buong pangkat ng mga nagising na mandirigma na armado ng husto ay dumating na nagsusugod mula sa kabilang dulo ng kalye, nagtatakbuhan ng paatros. Pinangunahan sila ng isang batang lalaki na nakapaligid sa kanyang katawan ng mga ningges ng kulay cardinal. Malapit sa kanya ay tumatakbo ang isang matangkad at kaakit-akit na babae. Nang makita ko ang kanilang mga mukha, halos naging matigas ang aking mga mata sa puot. Si Marcus Vale, ang pambubuli sa paaralan na pumatay sa akin sa aking huling buhay, at sa kanyang tabi si Serena Lo, ang babaeng iniwan ako sa sandaling wala na akong maya-alok, halos agad akong napansin ni Marcus. Humihinto siya sandali, tapos biglang tumawa ng nakakaasar. Aba,
Aba, kung hindi ang kilalang walang kwentang artista ng paaralan, si Ethan Cole, tinitingnan ako ni Serena ng may parehong paghamak. Buhay ka pa, Ethan, walang kwenta. Malinaw na nagtatago ka lang sa isang lugar, nakasandal sa isang hibla. Sumali ang mga kasamahan nila sa pangungutya, malinaw na inilalagay ako sa pinakailalim ng pagkain sa chain ng mundong ito na wasak. Pagkatapos ay tumigil ang tingin ni Marquez sa akin at tumingin kay Lyra. Nagningning ang kanyang mga mata sa agarang kasakiman. Oh, tingnan mo nga, hindi ba si Lyra Frost ang pinakamagandang babae sa paaralan? Ano ito, Ethan, isang pulaka na nagnanasa sa isang swan. Talagang nakahawak ka sa kanya, tumingin si Serena sa kahangahangang mga katangian ni Lyra at isang matinding selos ang dumaan sa kanyang mukha. Lyra, nagising mo ang kakayahang parang anghel. Magaling ka, bakit ka nagsasayang ng oras sa isang katulad niya, sumama ka na sa amin. Si Marquez ay isang epic rank awakener. Ang pananatili sa kanya ang paraan para makaligtas ka sa mundong ito. Tinitingnan ni Lyra sila ng may buong paghamak. 10,000 beses na mas makapangyarihan si Ethan kaysa sa inyong dalawa. Wala kang ideya kung sino ang kinaharap mo. Tumatanggap si Marquez na parang iyon ang nakakatawang bagay na narinig niya kailanman. Humihika bang tawa niya? Siya, isang artista. Anong klaseng kalokohang kakayahan ang maaaring niyang magising, tinatangka niyang ihambing ang sarili niya sa akin. Sa halip na gawin ang kanyang hakbang at tuluyang mapahiya ako, parang nakatuon ang malaki nilang espiritu sa posisyon namin. Isang pressure na nakakatakot na nagpapanginig sa bawat kaluluwa na naroroon, bumababa mula sa itaas. Ang espiritu ay bumaba na parang ganap na pagkawasak, diretsong papunta sa akin. Ang aura ay tumama na parang pisikal na bigat. Lahat ng kasapi ng grupo ni Marquez ay naging mapat na agad-agad. Nasa Syra ang kanilang ipinagmamalaking kakayahan sa harap ng ganitong walang hanggang puwersa. Namatay ang mga apoy sa paligid ni Marquez, napapahina ang kanyang mga tuhod, at bumagsak siya ng mabigat sa lupa. Sobrang nanghihina si Serena na hindi na niya kayang tumayo. Bigla siyang bumagsak sa isang putikan. Ang natitirang bahagi ng grupo ay yumuko sa lupa at niyayakap ang kanilang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Ang lakas ng espiritong ito ay nakababahala. Nakatingin sa akin ang maputlang berde nitong mga mata. Binubuksan nito ang bunganga na parang isang kailaliman na para bang balak nitong lunurin ang buong kalye. Mamamatay tayong lahat dito. Ethan, sira ka. Ikaw ang nagdala nitong bagay sa atin. Pinapanood ko ang dambuhalang nilalang na bumaba sa aking direksyon at wala akong nararamdaman. Walang kahit na anong alon ng takot. Isang bagay sa ganitong antas, ipinapakita ang lakas nito sa harap ko. Dahan-dahan akong tumingala. Isang makulay na sigla ng kulay ube itim na liwanag ang sumabog sa aking mga mata. Ang nagwawasak na kalooban ni Ming Huang, ang demonyong Panginoon. Walang teknik, walang galaw. Tinitingnan ko lang ang espiritu. Sa pamamagitan ng aking tingin, inilalabas ko ang nakamamatay na intensyon ng Chaos Spear mula sa kailaliman ng aking dagat ng kaluluwa. Isang tingin lang. Yun lang ang kailangan. Ang dambuhalang di matitinag na espiritu ay umuungol sa ganap na paghihirap. Ang kanyang malaking katawan, na parang nyebe na nakikipaglaban sa nagngangalit na apoy, unti-unting nagkakahiwa-hiwalay sa ere. Wala itong laban, naglalaho ito sa isang kalat ng itim na abo at unti-unting naglalaho sa hangin ng gabi. Ang buong kalye ay napalibutan ng katahimikan na parang kamatayan. Lahat, kabilang si Lyra, ay nakatitig sa nangyari, hindi makapaniwala. Isang tingin. Walang iba kundi isang tingin. At isang espiritong pinanatili ang bawat tao rito sa lupa ay biglang nawala. Bumaba ang panga ni Marquez, ang mga mata niya ay parang handang lumabas sa ulo. Tinitigan niya ako, nanginginig, na para bang nakatingin sa isang bagay na hindi dapat umiiral. Imposible yon. Wala kang kwenta. Paano ka magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Parehong nabigla si Serena. Inaasahan niya si Marquez bilang kanyang sandigan sa mundong ito. Hindi niya inakalang ang dating nobyo na labis niyang minamaliit ay magkakaroon ng kapangyarihan ng isang Diyos. Hindi ko man lang sila tinitingnan. Ngunit sa pagbabalik ko at paghahanda na umalis kasama si Lyra upang humanap ng mas mataas na ranggong mga espiritu na mapapalakas sa akin, bigla na lang sumabog ang mga sirena ng air raid sa buong syudad. Di mabilang ng mga pagsabog ng nakakatakot at masamang enerhiya ang sumabog mula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Nagsimula na ang malawakang pag-atake sa mga espiritu. Ang madilim na pulang liwanag ng buwan ay lalong lumalalim, humihigpit na parang ang langit mismo ay babaluktot sa dugo. Sa buong skyline, daan-daang madilim na anino ang lumilitaw. Isa sa kanila ay naglalabas ng nakakahingal na presyon na parang demon god ang Rango. Nakapalibot sa buong katawan nito ang itim na kidlat at bawat hininga nito ay niyayanig ang lupa sa ibaba. Ang mga makapangyarihang angkan sa bawat distrito ay nagpasimula ng kanilang pinakamataas na antas ng alerto sa labanan. Ang mga kidlat ng nagising na enerhiya ay sumisilay sa buong syudad, ngunit agad itong nilulunok ng dilim. Parang naramdaman ng espiritu na nasa Rango ng Diyos Demon ang enerhiyang inilabas ko ilang sandali lang ang nakalipas sa ilang blok ng lungsod. Tumingin ito ng diretso sa akin na puno ng pagkasira. Yumuko ang sulok ng aking bibig sa isang malamig na ngiti. Nagsisimula ng kumulo ang dugo ng Blazeborn na dumadaloy sa akin. Ngayon ay isang biktima na karapat dapat pag-igihan. Iniwan ko sina Marquez at Serena kung saan sila nahulog. Tumataas ako na parang kidlat na gintong liwanag, diretso kong
natamaan ng espiritu ng Diyos demonyo sa ulo. Ang buong langit ay biglang nahati sa dalawa. Mga ninggas na kulay asul at ginto sa isang banda, kidlat na itim sa kabila. Mahigpit na nakatukod ang kanan kong kamao. Ang kapangyarihan ni Yuan Jun sa pagbuo ng mundo ay ganap na nagsasama sa instinct ng laban ni Blazgore. Isang simpleng diretso na suntok ang tuluyang bumisag sa protectibong shell ng kidlat ng espiritu ng Diablo. Isang malakas na ingay ng sonic boom ang dumaan sa buong lungsod. Ang espiritu ng Diyos Demon na kayang wasakin ang isang buong blok ng lungsod ay tinulak pabalik ng daang metro sa isang suntok lang. Sumisigaw ito sa galit at nagpapalipad ng sunod-sunod na matutulis na buto na parang mga spik na tatama sa akin. Inilalabas ko ang gintong espada ng dragon ng may hindi nagmamadaling kalmado. Isang hampas. Daang-daang metro ng enerhiya ng gintong espada ang humahawi sa gabi kasabay ng sigaw ng isang lumilipad na dragon. Hinahati nito ang kalahati ng katawan ng espiritu ng Diyos Demonyo. Isang malinis at marahas na hiwa. Ang itim na dugo ay bumubuhos na parang malakas na bagyo. Sa wakas, nakaramdam na ng takot ang espiritu ng Diyos Demon. Hinahati nito ang kalawakan at agad na tumatakas ng hindi tumitingin pabalik. Nakabitin ako sa hangin, parang isang mandirigmang hindi matatalo. Laban na ito ang buong syudad. Bawat angkan na nagsusumikap na panatilihin ang linya ang nakikita ito ng personal. Di nagtagal, nagsasama-sama ang mga sugo mula sa bawat pangunahing kapangyarihan sa aking kinaroroonan. Ang kanilang pag-uugali ay labis na magalang. Nag-aalok sila ng mga pambihirang alok, bawat isa ay humihiling lamang na sumali ako sa kanilang angkan at ibigay ang aking proteksyon. Sa parehong oras, si Serena ay umaakyat at nagmamadali papunta sa aking mga paa. Umiiyak siya, isang sanay at nakakaawa na pagpapakita, nakahawak sa aking binti gamit ang parehong kamay. Ethan, nagkamali ako. Nabulag ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa. Pwede ba tayong magsimula ulit? Inaalis ko ang aking paa nang walang salita. Walang anumang init ang mga mata ko. Lumayo ka sa akin. Bumagsak si Serena pabalik sa lupa sa isang salita, umiiyak ng hindi mapigilan. Hindi na siya nagsubok pa. Sinusuri ko ang mga nakatipo na kinatawa ng angkan, bawat isa ay naniniwala sa kanilang sariling kasuperyoran hanggang kamakailan lamang. Matapos nilang gamitin ang bagong mundong ito para ipakita ang kanilang kapangyarihan, hawak nila ang buhay ng mga ordinaryong tao, at ngayon ay nakapaligid sa akin na parang mga alagang aso na nagmamakaawa. Ang sugo ng Angkanjao, mga may-ari ng silangang distrito ng Dragon City, ang unang umusad. Inilalabas niya ang isang kahon na puno ng mga mataas na antas na espiritu ng mga core. Nakangiti siya ng mapagkumbaba. Ginoo ko, kung pipiliin mong sumali sa Angkanjao, kalahati ng kontrol sa silangang distrito ay sayo. Ang kinatawan ng Angkanchu mula sa kanlurang distrito ay hindi magpapahuli. Itinutulak niya ang kinatawan ng Jiao sa gilid at umuuna. Nais ng angkan ng Chu na pangalanan kang aming dakilang elder. Lahat ng yaman ng aming angkan ay nasa iyong kapangyarihan. Tahimik na nakatayo si Lyra sa likod ko, pinapanood ang mga taong walang pakundangan na yumuko ang ulo. Hindi ako tumitingin sa kahit anong kanilang tinatawag na yaman at mga bihirang bagay. Wala akong interes sa kahit anong iyong mga angkan. Huwag mo na akong istorbohin muli. Sa ganitong paraan, nagpa siya akong iwan ng mga guho kasama si Lyra. Agad namutla ang ekspresyon ng tagapamagitan ng Jiao. Siya ay isang lalaking sanay na nasa ibabaw ng lahat. Hindi pa kailanman may nagbitiw ng ganito sa Jiao clan. Cole, huwag mong piliin ang mahirap na paraan. Hindi ibig sabihin na Napal AS mo ang isang espiritu ay maaari ka ng maglakad-lakad sa Dragon City kung kailan mo gusto. Ang Angkan Jiao ay may tatlong elder na may legendang rango. Kung gagawin mong kaaway kami, wala kang makukuhang sandigan kahit saan sa lungsod. Hinhinto ako. Bahagya kong binubuka ka ang ulo. Binibigyan ko siya ng malamig na tingin. Nananakot mo ba ako? Iniisip niya na natakot ako at agad na bumalik sa pagiging mapagmataas. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Humanda ka na. Sumama ka sa akin sa angkan ng Jiao at magpapakita ako ng kabutihang loob na ipaglalaban ka sa aming mga nakatatanda. Hindi niya natapos ang pangungusap. Sa isang iglap, isang di nakikitang puwersa ang tumama sa kanyang dibdib. Lumilipad siya pabalik na parang saranggola na naputol ang tali, bumangga ng matindi sa dingding ng isang wasak na gusali. Ang bawat envoy ay huminga ng malalim at napaatras. Nilalakad ko papunta sa envoy ng Jiao kung saan siya nakahiga. Tinitingnan ko siya mula sa itaas. Bumalik ka at sabihin sa mga tinatawag mong alamat na matatanda, kapag pinilit mo akong alisin ng tuluyan ang Jiao clan mula sa mundong ito, walang mag-aalintana na burahin ko sila ng tuluyan. Wala ni isang tao ang may lakas ng loob na huminga. Nanunood sila ng tahimik habang nilalakad ko si Lyra palayo nang hindi tumitingin pabalik. Sa mga sumunod na araw, nilalakbay ko ang mga guho ng Dragon City kasama si Lyra, naghahanap ng mga espiritu ng walang tigil. Sa bawat laban, mas nagiging pino at walang kahirap-hirap ang aking kontrol sa apat na banal na kapangyarihan sa loob ko. Natutuklasan ko na tuwing natalo ko ang isang mataas na ranggong espiritu, maaari kong maabsorb ang natitirang enerhiyang iniwan nito. Enerhiyang ito ay nagpapalakas at nagpapalusog sa spear ng kaos na nakahimlay sa kailaliman ng aking kaluluwa. Sa tulong ko, unti-unting gumagaling ang kakayahan ni Lyra bilang isang anghel hanggang sa umakyat ito sa epikong antas. Ang kanyang kakayahan sa paggaling at mga teknik na nakabase sa liwanag ay nagsisilbing matibay na suporta sa laban. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Malinaw na hindi matanggap ng Angkanjao ang kabiguan na ito. Nagsimula silang maglabas ng pabuya para sa akin sa buong East District. Naglagay pa nga sila ng tiyak na bilang, 10 mataas na antas na espiritu ng mga core para sa sino mang makapagbibigay ng aking lokasyon. Sa isang mundong kulang sa yaman, sapat na ang 10 mataas na antas na espiritu ng mga core upang pukawin ang labis na pagsisikap ng mga tao.
ko. Kakatapos lang naming linisin ang isang pugad ng mga espiritu sa isang abandonadong ospital nang biglang mag-vibrate ng matindi ang buong gusali. Ang hangin sa paligid namin ay agad na naubos. Isang nakakahingang presensya ang bumabalot sa amin. Sa aming pag-alis, isang itim na barrier ang bumaba mula sa langit, isinara ang buong blocking ito ng tuluyan. Sa ilalim ng aming mga paa, nagsisimula ng mabuo ang isang napakalaki at matandang pormasayon. Medyo nakakunot ang aking noo. Nararamdaman ko ang malakas na pagpigil na nasa loob nito, unti-unting nilalanggo ang enerhiya ng bawat buhay na nasa loob. Ito ang Nine Abyss Soul Lock Formation ng Angkanjao, sabi ni Lyra. Sinasabi nila na kahit ang mga mandirigmang may legendary na rango na mahuhuli dito ay mauubos ang lakas. May nakakatawang tawa mula sa labas ng barrier. Pumapasok sa paningin ng puno ng Elder Jiao sa dulo ng pormasayon, sinamahan ng 12 ng piling mandirigma ng angkan. Tumingin siya sa akin ng malamig, ang kasakiman ay naglilihim sa likod ng kanyang mga mata. Cole, hindi maitatanggi na napakalakas mo, pero sobra kang mayabang na lampas sa katwiran. Ang Nine Abyss Soul Lock na pormasayon na ito ay inilatag ng mga ninuno ng aming angkan sa hindi masukat na halaga, isang lambat na walang pagtakas. Wala kang paraan palabas ngayon. Ibibigay mo ng kusa ang iyong mana, at magpapakita ko ng awa. Tinitingnan ko ang mga mapagmataas na mukha ng angkanjaw sa paligid ko. Isang malamig na paghamak ang kumikislap sa aking mga mata. Ganito pala ang paraan ng mga dakilang angkan sa likod ng mga saradong pinto, sa ilalim ng mga panlilinlang. Ngingiti ng malamig ang puno ng Elder Jiao. Ang mga nananalo ang nagsusulat ng mga patakaran. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ng tanging katotohanan na nananatili. Kapag nawala ka na ng lakas na labanan, kukunin ko ang anghel na babae mo at gagamitin ko siya ng maayos. Tapos na akong makipag-usap. Ang dugo na nagmula sa apoy sa loob ko ay agad na nagliyab. Sumabog ang maliwanag na asul na gintong mga apoy pataas na parang isang pagsabog ng bulkan. Ang lakas ng enerhiya ay nagpapalakas sa porma sa ilalim ng aking mga paa na umaatungal at bumabagsak sa ilalim ng pressure. Biglang nagbago ang mukha ng puno ng Elder Jiao. Nangangatog na ibinubuhos niya ang lakas sa porma sayon sa desperadong pagtatangka na pigilan ako. Ngunit sabay na sumisiklab ang liwanag ng likha ni Yuan Jun sa buong katawan ko. Yung puwersa ng pagbuo ng mundo ay para bang hindi pinapansin ang mga limitasyon ng porma sayon na para bang wala ito. Tumatawag ako ng gintong dragon na espada. Itim na kidlat ng pagkalipol ay umiikot sa tibak. Bass again. Ibinababa ko ang espada ng isang malinis na ikot. Isang nakamamatay na alo ng enerhiya ng espada na may dalang sigaw ng dragon at kulog ng sabay, bumabayo sa kalawakan mismo. Ang porma sayon na sinasabing kayang ikulong kahit ng mga legendary na mandirigma, bumabasag na parang basang papel. Biglang bumabasag ang itim na harang. Ang marahas na pagbawi ay nagpalipad sa mga piling mandirigma ng angkanjaw sa iba't ibang direksyon. Ang puno ng angkanjaw ay bumagsak ng matindi sa lupa, ang mga mata niya ay malaki ang pagkabigla at takot. Imposible. Anong antas ng pagkatao ang meron ka? Dumadaan ako sa harap niya, isang hakbang bawat hakbang. Ang gintong dragon blade sa aking kamay ay naglalabas ng mapanganib, napakalamig na liwanag. Binalaan kita. Kung pipilitin mo akong sobra, mawawala na ang angkanjaw. Natatakot siyang umatras ng paluhod, pilit na nilalabanan ng kanyang kakayahan, ngunit pinasok ko ang aking paa sa kanyang pangunahing meridian at tuluyang binasag ito. Tapos na siya. Nagpa siya akong diretso sa pangunahing kuta ng angkanjaw at putulin ang ugat ng banta na ito. Si Lyra Frost ay nananatiling malapit sa aking likuran, ang kanyang mga mata ay walang takot, tanging buong tiwala sa akin. Sinusundan namin ang bakas ng mga nakaligtas na taga-Jiao hanggang sa puso ng silangang kwarto. Dati itong isang marangyang pribadong ari-arian, ngunit naging isang di matitinag na kuta ang Jiao clan. Ang palibot ng ari-arian ay puno ng mga tore ng depensa na may pambihirang kakayahan, ngunit bago ang aking gintong toring ng dragon, walang silbi ang mga depensang iyon. Binabaliwala ko ang linya ng depensa ng ari-arian na parang hangin lang. Yung mga dating mayabang na gwardya ng angkanjaw ay niyan ay niyayanig lang sa aking aura. Binubuksan ko ang mga pintuan ng pangunahing gusali ng ari-arian. Sa loob, nakakatakot ang katahimikan. Walang tao sa hall, puno ng madilim at nakakatakot na kadiliman. Sinusundan ko ang madilim na presensya at natagpuan ng isang nakatagong bakal na pinto na patungo sa ilalim ng lupa. Isang hampas ng aking tibak ang bumukas nito. Sa harap ko ay isang malaking underground na plaza. Sa gitna nito, isang napakasamang itim na totem ang nakaukit sa sahig. Sa sandaling iyon, nakikita ko ang patriarka ng angkanjaw na nakatayo sa gitna ng totem. Ang kanyang katawan ay pilit na nagsasama-sama sa isang nakakatakot na epikong rango na multo. Sa paligid niya, isang nagngangalit na buhawi ng enerhiya ang sumasakop, nilulon ang bawat bakas ng enerhiyang bituin sa paligid at ginagawa itong sarili niya. Ang anyo ng patriarka ay baluktot na lampas sa pagkakakilala. Itim na baluti na kaliskis ang bumabalot sa buong katawan niya, ang kanyang katawan ay pinalaki ng ilang ulit sa orihinal nitong sukat. Sa kanyang mga kamay, isang nakakatakot na dambuhalang tibak na nabuo mula sa purong madilim na enerhiya. Kapag natapos na ang pagsasanib, itinutuon niya ang kanyang makilid na mga mata sa akin. Ethan Cole, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Para sirain ka, pilit kong nilulon ang pangunahing esensya ng rate na ito. Nabasag ko na ang takda ng legendary rank, naabot ko na ang hangganan ng kalahating hakbang na mythic. Pabayaran kita. Ang kanyang boses ay parang metal na kumakiskas sa metal, punong-puno ng walang hanggang kabaliwan. Sinalpok niya mula sa lupa
lupa, ang kanyang malaking katawan ay kumikilos sa di kapani-paniwalang bilis. Ang dambuhalang espada ay sumisigaw sa hangin at bumabagsak papunta sa akin. Huminga ako ng malamig at diretso siyang tinutukan ng hindi kumikibo. Ang gintong armor ng Primordial Sovereign ay bumuo sa buong katawan ko, nagliliwanag ng sukdulang kapangyarihan. Tumama ang malaking espada sa aking armor at nagbuga ito ng nakasisilaw na mga spark. Ngunit hindi ako kumilos kahit isang pulgada. Ang pisikal na depensa na ibinibigay sa akin ng Primordial Sovereign ay sadyang hindi matitinag. Isang sandali ng pagdududa ang dumaan sa mga mata ng patriarka. Hindi niya inakalang mabibigo ang kanyang buong lakas na atake na makabasag. Ngayon, ako na ang susunod. Ibinubuhos ko ang bawat piraso ng enerhiya ng Sacred Flame Warrior sa aking kanang kamao. Ang hangin ay sumabog sa ilalim ng pressure at sumabog ng isang malakas na sonic boom. Hinaampas ko ng malakas ang kanyang depensang kalasag. Isang matalim na kaluskos ang umalingaw at nabasag ang bakal na kalasag niya sa lakas ng aking suntok. Humihikbi siya sa sakit, ang kanyang malaking katawan ay bumabaon sa likod. Hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon na makarecover. Iniuutos ko ang Void Spear mula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Isang madilim na violet na liwanag ang sumasayaw sa dulo ng sibat. Ang banal na sandatang ito, na hinubog mula sa kagustuhan ng ganap na pagkawasak, ay perpektong angkop para sa isang kalahating tao, kalahating multo na abominasyon tulad niya. Nagsusumamo akong mawala at muling lumitaw ng direkta sa ibabaw niya. Ang Void Spear ay naging isang kidlat na itim at diretso nitong tinamaan ang kanyang energy core. Ang madilim na violet na puwersa ng pagkawasak ay sumabog agad sa loob niya. Ang natitirang kamalayan ng Wraith na nasa loob niya mula sa epikong antas ay isang desperadong sigaw bago ito tuluyang mapuksa. Ang napakalaking katawan ng patriarka ay bumaba parang pinutol na lobo, lahat ng lakas ay nauubos habang siya ay bumagsak ng walang buhay sa lupa. Ang Clan Jin, walang katulad ng mga pinuno ng silangang distrito, ay nagtapos sa aking mga kamay. Inilalagay ko ang Void Spear at inaayos ang sumisigaw na enerhiya sa loob ko. Sa paghahanda naming salakayin ng yaman ng Jin Clan kasama si Lyra Frost, isang malino at matatag na palakpak ang umusbong mula sa mga anino ng ilalim ng plaza. Isang misteryosong figura na nakasuot ng gintong balabal ang unti-unting lumalapit sa paningin. Ang kanyang presensya ay mas lalong malalim at mas hindi mabasa kaysa sa halimaw na aking pinatay kanina. Hindi siya nagpapakita ng anumang galit. Sa halip, sinisiyasat niya ako ng may halatang interes. Kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Naisip ko na isang nilalang na lumalabag sa mga patakaran tulad mo ay maaaring umusbong sa isang liblib na lugar tulad ng Draven City. Pinipisil ko ng mahigpit ang Golden Dragon Blade at tinutukan siya ng malamig na titig. At sino ka? Bahagyang ngumiti ang Nexus Envoy at binaba ang kanyang balabal. Inilalantad ang mukha na kahanga-hanga, halos hindi pangkaraniwan ang ganda. Sa kanyang noo, may bahagyang gintong marka na kumikislap ng enerhiya na parehong banal at nakababahala. Maaaring tawagin mo akong ang tagapamagitan ng Nexus. Galing ako sa pangunahing rehiyon sa kabila ng lungsod na ito, ang tinatawag ninyong Nexus. Ang Nexus. Ito ang kauna-unahang beses na narinig ko ang salitang iyon. Sa nakaraang buhay ko, namatay ako ng masyadong maaga. Ang pinakamataas na antas na naranasan ko noon ay isang nagising na nasa antas ni Marcus Vale. Mukhang naiintindihan ng envoy ng Nexus ang aking kalituhan at nagpapatuloy siya. Ang sakunang dumaan sa mundong ito ay mas komplikado kaysa sa iyong inaakala. Ang pagbagsak ng Blood Moon ay hindi aksidente. Ito ay ang muling paghubog ng isang bata sa mas mataas na dimensyon. Ang isang grupo tulad ng Jin Clan, gaano man sila magpumilit, ay hindi kailanman makakakita sa labas ng ilalim ng balon. Ngunit ikaw ay iba. Ang kapangyarihang ipinakita mo ay nakatawag ng pansin ng Nexus. Nandito ako upang anyayahan ka sa isang pagsubok na karapat-dapat sa tunay na malakas. Tinitingnan ko siya ng walang pakialam, walang bakas ng kasiyahan sa pagiging inimbitahan. Hindi ako nagtitiwala kundi sa tibak na hawak ko. Hindi ako interesado sa iyong pagsubok. Hindi nababahala ang envoy ng Nexus. Lalong tumitindi ang kanyang nakatagong ngiti. Magiging ganito ka dahil ang paglilitis na ito ay tungkol sa tunay na pinagmulan ng pagbagsak ng Blood Moon. Bukod pa rito, ang batang nasa tabi mo, yung may kakayahang lumipad gamit ang pakpak ng langit ay isa sa mga pangunahing sangkap na kailangan upang mabuksan ang huling relikya. Sa mga salitang iyon, nagangat si Lyra Frost ng alang-inang hakbang pabalik, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bahagya akong nagbuntong hininga at humarap kay Lyra. Hanggat nandito ako, walang makakahipo sa kanya. Tumango ang envoy ng Nexus. Ang kanyang katawan ay naglalaho sa mga gintong butil ng liwanag at unti-unting nawawala sa hangin, iniwan ng isang boses na umaalingaw sa ilalim ng lupa. Ethan Cole, magkikita pa tayo. Kapag dumating ang pinakamalaking krisis, pupunta ka sa Nexus upang humingi ng kasagutan. Tumingin ako sa lugar kung saan siya naglaho, naglalaro sa isipan sandali. Mukhang mas malalim pa ang mundong ito kaysa sa aking inaakala. Pero kahit anong lihim na puwersa ang nagkukubli dyan, sino mang magtatangkang harangin ako ay mabubuwal sa dalawang kamao kong ito. Lumilingon ako kay Lyra Frost. Natatakot siya, ngunit nakapikit pa rin ang kanyang mga kamao. Huwag kang matakot, malalakasan kita kaysa sa kahit sino. Pinangunahan ko si Lyra Frost at binuksan ang mabigat na pinto ng ilalim ng vault ng Jin Clan. Sa isang maingay na ingay ng metal, lumalantad ang loob ng vault. Wala ni isang bundok ng ginto at hiyas gaya ng inaasahan ko. Sa mundong apokaliptiko na ito, matagal nang nawala ang halaga ng papel na pera at mga metal mula sa lumang panahon. Sa kanilang lugar ay nakalinya ang mga hanay ng espesyal na kristal na display case, bawat isa ay puno ng mga espiritu na core na nagliliwanag sa bawat kulay na maaring maisip.
Ito ay mga taong taon ng pang-aagaw na kinuha mula sa hindi mabilang na mga multo at mga nagising na nilalang ng Jin Clan. Tumingin si Lyra Frost sa mga spirit core at tinakpan ng bibig niya sa pagkabigla. Malinaw na hindi pa niya nakita ang ganitong kalaking yaman sa pag-akyat ng espiritu. Tinitingnan ko lang ang silid ng walang pakialam. Ang mga karaniwang mataas na kalidad na espiritu na ito ay halos walang epekto sa aking kasalukuyang antas. Nakatuon ang aking tingin sa isang nag-iisang batong plataporma sa likod ng vault. Nakatayo sa itaas nito ang isang punit-punit na pergamino na naglalabas ng nakakatakot na pulang liwanag. Ang hangin sa paligid nito ay kumikislap at kumikirot na parang ang espasyo mismo ay yumuko sa impluwensya ng scroll. Tumatawid ako nang hindi pinapansin ang mga depensang selyo na nakapaligid sa plataporma. Ang pisikal na lakas ng pangunahing pinuno ay pinapayagan akong makalusot sa isang harang na sapat na lakas upang sirain ang isang epic rank na gising. Sa sandaling mahawakan ko ang scroll, isang daluyong ng impormasyon ang bumaha sa aking isipan. Ito ay isang mapa na nagtuturo sa malalim na kagubatan sa labas ng lungsod ng Draven. Ang destinasyon ng mapa ay tinatandaan ng isang nakasisilaw na pulang bungo na may dugo. Sa tabi nito, nakasulat sa isang sinaunang sulat, ang mga salitang, ang ipinagbabawal na sagradong libingan na zona. Pumipintig ang ngiti sa sulok ng aking bibig. Ito ang eksaktong uri ng pook na aking kailangan para sa pangangaso. Mananatili sa lungsod ng Draven para pumatay ng mga mabababang angkan at karaniwang multo ay hindi na makakatulong sa akin. Tanging isang ipinagbabawal na zona matapang na nagsisilbing libingan ng mga Diyos ang makakagawa ng biktima na karapat-dapat sa aking oras. Nang isinasalansan ko na ang scroll at naghahanda ng umalis sa vault kasama si Lyra Frost, biglang sumabog ng malakas ang buong ilalim at nagsimulang bumagsak ang mga layer ng bato sa ibabaw ng vault sa isang malaking bahagi. Sa oras na malapit na kaming makalabas sa vault, biglang punitin ng isang malaking itim na butas ang bakanteng espasyo sa gitna ng vault. Isang multo mula sa butas ng kawalan, ang katawan nito ay puno ng matalim na puting buto, itinutulak ang ulo nito sa pamamagitan nito. Ang multo mula sa butas ng kawalan ay naglalabas ng isang aura na parehong sinauna at mabagsik. Ang apoy ng kaluluwa ay nagliliyab sa kanyang mga bunganga na butas na may nakakatakot na asul na liwanag. Ang malalaking kuko nitong gawa sa buto ay dumudura diretso sa mga pader na bakal ng vault. Mukhang naramdaman nitong naroroon ang scroll at tumawid sa espasyo para kunin ito. Agad na pinakawalan ni Lyra Frost ang kanyang mga celestial wings. Ang kanilang banal na liwanag ay bumubuo ng isang harang sa harap niya, ngunit sa ilalim ng nakakatakot na puwersa ng Void Rift Wraith's aura, ang kanyang liwanag ay kumikislap na parang malapit ng bumagsak. Nagbitiw ako ng malamig na hilik at itinulak si Lyra sa likuran ko. Dahil ipinadala mo ang iyong sarili sa aking pintuan, magiging magandang pampainit ka bago ako makarating sa ipinagbabawal na zone. Hindi ko hinahawakan ang gintong espada ng dragon. Sa halip, pinaikit ko lang ang aking kanang kamao, ang enerhiya ng banal na mandirigmang apoy na kulay ginto at asul. Agad na pumuno ito sa buong ilalim na silid ng nagliliyab na liwanag. Sumilong ako pataas gamit ang parehong mga binti, sumasabog sa hangin na parang isang sinag ng gintong liwanag. Ang rate ng Void Rift ay bumukas ang bunganga nitong puno ng mga pangil, sumugod upang lunurin ako ng buo. Inilalabas ko ang kapangyarihan ng mundo ng pangunahing pinuno sa isang suntok at pinukul ito sa panganang buto ng multo. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Yung mga sinasabing hindi masisira na buto ng kawalan ay nabasag at naputol sa ilalim ng aking kamao. Ang multo ay umungol ng napakasakit. Binubugbog ang kanyang malaking katawan pabalik sa spatial rift dahil sa sobrang lakas. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon na makalayo. Pinag-isa ko ang aking kamay, bumuo ng isang pagsabog ng enerhiyang stellar sa aking dibdib na kumikislap ng nakamamatay na lakas. Mawala sa walang hanggang. Isang dambuhalang haligi ng asul na liwanag ang biglang tumusok sa spatial rift. Mula sa loob nito ay isang mahinang pagsabog, kasunod ang ganap na katahimikan. Inilalayo ko ang aking enerhiya at pinapanood ang spatial rift na unti-unting nagsasara. Wala iyon kundi isang alagang aso na naligaw mula sa ipinagbabawal na lugar ng sagradong libingan. Maghanda ka na. Umalis na tayo sa Draven City. Hindi nagatubili si Lyra Frost kahit isang saglit. Tumatango siya ng matatag. Hanggat makakasama kita, susundan kita kahit saan. Iniwan namin ang ari-arian ng Zone Cleanse na ngayon naging mga gumuho na lang sa aming likuran. Hindi ako nagpapahalaga sa mga pagtuklas sa mga hagdang na puno ng butas mula sa ibang angka ng Draven City at diretso kong dinadala si Lyra Frost sa daan patungo sa sagradong lugar na ipinagbabawal na libingan, sa kabila ng ligtas na zona ng lungsod. Ang kalatagan sa kabila ay mas nakakatakot na tanawin. Malalaking itim na kagubatan ang humihinga ng amoy ng pagkabulok. Nag-iikot ang mga mutanteng ibon sa malalaking grupo sa ibabaw, nakatutok ang kanilang mga pulang mata sa amin bilang mga salarin. Pero sa bawat pagtatangkang lumapit, sumisira ang aura ng drakong pinuno na aking inilalabas sa kanilang mga organ bago pa man sila makalapit. Pinipilit naming maglakad sa kagubatan ng 3 buong araw. Ang mga mataas na antas na mutant at mga naglalakad na multo na napapatay ko ay sobra sa bilang upang mabilang. Sa bawat patay, lalo pang naging madilim at malalim ang void spear sa aking kaluluwa. Sa wakas, sa dapit hapon ng ika-4 na araw, narating namin ang dulo ng isang bangin na nababalutan ng makapal na pulang bughaw na hamog. Mas matindi dito ang grabidad ng higit sa 10 beses kaysa sa labas. Ang bawat bato sa paligid namin ay kumikislap ng nakakatakot na madilim na pula. Pinatutunayan ng marka sa mapa na ito ang pasukan sa ipinagbabawal na lugar ng sagradong libingan.
Sa sandaling pumasok tayo sa puso ng kanyan, bumagsak ang madilim na pulang lupa sa ilalim natin sa isang malawak na lugar. Isang sinaunang hukbong bakal sa ilalim ng lupa na hindi masukat ang lalim ang nagbubukas sa harap natin. Isang sinaunang dragon na kasinlaki ng langit ay gumagalaw mula sa kanyang paghihilik at naglalabas ng isang sigaw na naghahati sa kalangitan. Halos kasya ang katawan ng sinaunang dragon sa buong kisame ng ilalim na kuweba. Bawat buto sa katawan nito ay inukitan ng mga sinaunang mapanirang sumpa na rune. Sa paggising nito, nagsasama-sama ang lahat ng pulang dilim na ulap sa buong bawal na sagradong libingan. Ang nakakapigil at nakakaubos na puwersa na inilalabas nito ay ilang ulit na mas malakas kaysa sa anumang multo na aking hinarap noon. Sa ilalim ng ganitong napakalakas na presyon, nawawala ang kulay sa mukha ni Lyra Frost. Kahit ang paghinga ay nagiging isang pakikibaka. Agad kong pinapalabas ang isang hibla ng enerhiya ng banal na apoy ng mandirigma at niyayakap ito sa kanya, pinipigil siya mula sa nakamamatay na aura ng sinaunang dragon. Sa kabila ng pagiging bungo na lamang, taglay pa rin ito ang nakakatakot na makapangyarihang instinct sa pakikipaglaban. Ang mga mata nito, nagliliwanag ng dugo na parang apoy, ay nakatutok sa atin ng buong atensyon. Parang galit na galit, ang dalawang walang kwentang nilalang ay naglakas loob na guluhin ang kanyang pahinga. Ang malaking buntot nitong buto ay dumudulas papunta sa atin na parang isang haligi na humahati sa langit. Ang hangin ay umaatungal sa isang sonic boom dahil sa lakas ng tama. Inilalagay ko si Lyra Frost sa isang ligtas na sulok at wala akong nararamdamang takot, tanging matinding gutom sa laban ang nandito. Tamang-tama ang timing. Hayaan mong subukan ang buong lakas ko pagkatapos ng pagsasanib. Sa'yo, biglang sumabog mula sa aking noo ang mga sungay ng gintong dragon. Ang kahangahangang mga kaliskis ng gintong dragon na may bakal na balot ay kumalat sa buong katawan ko. Hindi ako umatras. Diretsong akong sumugod sa malaking buntot ng buto na iyon. Itinutulak ko ang parehong kamay at inilalabas ang pinakamataas, makapangyarihang lakas ng pangunahing pinuno ng mundo. Hinahawakan ko ng walang gamit ang malawak na buntot ng buto, isang suntok na sapat upang durugin ang buong hanay ng mga bundok. Ang napakalaking puwersa ng recoil ay agad na nagdulot ng pagbagsak ng lupa sa ilalim ng aking mga paa sa isang malalim na hukay, ngunit nananatili ako na parang nakatanim sa lupa, hindi isang hakbang paatros. Parang hindi handa ang sinaunang dragon sa isang tao na kayang makipagsabayan dito sa lakas. Nagbuga ito ng matinding sigaw, binuka ang panga, at naglabas ng isang daloy ng itim na hininga ng dragon na sumisira sa buong mundo. Humarap ako ng malamig na tawa. Ang dugo ng Abyssal na dragon sa loob ko ay sumabog ng buong buo, at isang draconic na aura, mas dalisay at mas mataas kaysa sa sarili ng lumang dragon, ay sumabog pataas sa langit. Kumikilos ang aking kanang kamay sa hangin na walang laman. Biglang naglaho ang gintong tibak ng dragon na naglalabas ng ganap na kapangyarihan ng isang pinuno. Bago ang banal na espada na ito, ang simbolo ng ninuno ng lahat ng mga dragon, kahit ang lumang dragon ay nanginig ng hindi sinasadyang. Ang hininga ng itim na dragon na kanyang ipinagmamalaki ay nakakatagpo ng aura ng espada ng gintong dragon blade, at agad na naglalaho, parang snow sa ilalim ng araw. Nawawala ako at muling lumilitaw na parang kidlat na gintong nagbabago, dumudura sa hangin at umaakyat sa langit. Ang gintong espada ng dragon sa aking kamay ay nagniningning ng nakasisilaw na liwanag. Bumagsak, ibababa ko ang espada. Ang aura ng espada na naghahati sa mundo ay bumabaon sa bungo ng sinaunang dragon, na di umano'y hindi matitinag na bungo, at hiwa ng malinaw sa dalawa, parang malambot na luwad. Ang madugong pulang apoy sa mga mata ng sinaunang dragon ay sumabog ng mariin at biglang naputol, hanggang sa tuluyan ng namatay. Nawawala ang lahat ng lakas ng kanyang dambuhalang katawan at bumagsak ng malakas, sumalpok sa ilalim ng lupa at nagbuga ng isang malawak na bagyo ng alikabok. Maingat akong bumaba sa mga labi ng sinaunang dragon, at ginamit ang dulo ng aking espada upang hilahin ang isang core na kasya sa kamao, puno ng enerhiyang kamatayan at lakas ng dragon. Ang enerhiyang nasa loob ng core na ito ay sapat na upang itulak ang aking katawan sa isang mas mataas na antas. Isiniksik ko ang core sa bulsa, at inilalagay si Lyra Frost ng mas malalim sa kabilang dulo ng ilalim ng labanan. Dadaan kami sa libo-libong basag na sinaunang sandata at malalaking kalansay, at sa dulo ng labanan, makikita namin ang isang sinaunang altar. Isang sphere ng malambing na puting liwanag ang nakatayo sa gitna nito. Ang dalisay na maliwanag na enerhiya sa loob nito ay malakas na umaantabay sa kakayahan ni Lyra Frost na lumipad gamit ang kanyang pakpak na celestial. Tumingin si Lyra Frost sa sphere na may halong sabik na hindi mapigilan. Nararamdaman ko ito. Kung susunggaban ko ang sphere na yun, aakyat ang aking kakayahan sa antas na alamat. Tumango ako at pinapante siya na umuna at I-absorb, habang si Lyra Frost ay umakyat sa hagdang ng altar at niyayakap ang sphere, biglang pumutok ang langit sa isang malaking gintong bitak. Maraming mga figura na nakasuot ng pilak na armor, ang kanilang mga aura ay malalim at hindi masukat, ay bumaba mula sa nexus at pumaligid sa atin ng buong buo. Ang kanilang punong tagahatol ay nakahawak sa isang malaking espada na nakapalibot sa banal na apoy at nakatingin sa amin ng malamig na paghamak. Ang gintong simbolo sa kanyang dibdib ay nagniningning ng matalim na liwanag, sumasalamin sa ganap na awtoridad ng Nexus. Ikaw, ang babaeng may kakayahang lumipad gamit ang pakpak ng langit, tumigil kaagad sa pag-absorba ng bola na iyon at sumama sa amin sa Nexus upang harapin ang paghuhukom.
Para sa iyo, ikaw na mababang mutant sa desyertong basura, yumuko ka agad at isuko ang Dragon Core na nakuha mo. Tinitigan ko ang mga mapagmataas na hanggal na parang tinitingnan ng isang hanggal at isang malamig, walang awa ng ngiti ang pumuno sa aking mukha. Sa mundong apokaliptiko kung saan ang lakas ang lahat, may isang tao na talaga namang manggahas na utusan akong yumuko. Nakatayo si Lyra Frost sa altar, nakatingin sa akin ng may pag-aalala, ngunit nananatili ang kanyang matibay na titig. Pinapakita ko ang aking kamay at sinasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pag-absorba sa sphere. Huwag mag-alala sa mga maliliit na isda na ito. Ang punong tagahatol ay pinapanood akong hindi pinapansin ang kanyang mga utos at sumabog sa galit. Mapagmataas na insekto, nilalabag mo ang kalooban ng Nexus. Sinasayang mo ang buhay mo. Agad na naging mga kidlat na pilak ang mga tagahatol sa likod niya, tinutulak papunta sa akin para pumatay. Nagmumula ang mga nagliliyab na ilaw na espada sa kanilang mga kamay habang nilalakad nilang putulin ako. Hindi ko man lang tinawag ang gintong Dragon Blade. Hinahayaan ko lang na itaas ang aking kanang kamay. Ang nagngangalit na enerhiya ng mandirigmang banal na apoy ay nagsasama-sama sa aking palad, pinipiga ito sa isang makapal na enerhiyang sphere. Sa isang walang pakundangang paggalaw ng aking pulso, pinapalipad ko ito ng may lakas na magwawasak sa buong mundo, na may isang malakas na pagsabog na yayanig sa buong mundo. Yung mga tinatawag na elite na mandirigma ng Nexus ay hindi pa nakakagawa ng sigaw bago sila agad na na-vaporize. Ang shockwave ay nagtulak sa mga debris ng buong underground na labanan pataas sa hangin. Ang kayabangan sa mukha ng punong tagahatol ay nagyayelong tahimik. Ang pumalit dito ay walang pagtatago na takot. Imposible. Wala ka kundi isang mababang antas na nagising mula sa mga panlabas na rehiyon. Paano ka magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Dumaan ako sa hangin patungo sa kanya, hakbang-hakbang na may sinadyang pag-iingat. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, lalong tumitindi ang aura ng pangunahing pinuno na bumabalot sa kanya. Ang tinatawag mong ganap na kapangyarihan ay walang halaga laban sa ganap na kapangyarihan. Pinag-isa ko ang dalawang daliri at naglabas ng gintong aura ng espada na tumusok diretso sa kanyang dibdib. Napatitig ng malaki ang mga mata ng punong tagapamahala. Bumaba ang kanyang katawan ng walang buhay at bumagsak mula sa hangin, malakas na bumagsak sa lupa. Ang pilak na baluti na kanyang ipinagmamalaki ay nagkalas-kalas sa harap ng aking aura ng espada na para bang gawa ito sa papel. Sa sandaling iyon, natapos ni Lyra Frost ang kanyang pagbabago sa altar. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay lumaki mula sa 2 pares hanggang 4, naglalabas ng isang nakakasilaw at kamanghamanghang banal na ningning. Nabuo na siya sa ranggo ng alamat at malapit nang maabot ang hangganan ng mito. Lumipad siya sa aking tabi, puno ng kagalakan. Malapit na siyang magsalita nang biglang bumagsak ng walang babala ang sinaunang altar sa ilalim niya. Biglang nabuo ang isang malaki at madilim na vortex sa kawalan at mariing humila sa amin papasok sa isang hindi kilalang espasyo sa loob ng ipinagbabawal na zone. Ang paligid namin ay nagbabago ng mariin. Ang pakiramdam ng pagbagsak sa kawalang timbang ay nagpapakunot ng aking noo ng bahagya, ngunit hindi ako nagpanik. Inaalis ko ang gintong protection na baluti ng Abyssal na dragon at pinananatili si Lyra Frost na nakasandal sa aking tabi. Kapag nawala na ang pakiramdam ng kawalan ng timbang, bumagsak kami sa isang malamig at matigas na itim na plaza. Wala ditong langit, tanging walang katapusang dilim at nakakatakot na mga halijing bato na nakatayo sa hangin sa lahat ng panig. Amoy na amoy ang kamatayan na mas nakakaipit ng 100 beses kaysa sa sinaunang dragon. Sa gitna ng plaza nakatayo ang isang napakalaking trono, gawa sa napakaraming bungo ng tao. Nauupo sa trono ang isang figurang nakabalot sa buong itim na balabal. Dahan-dahang itinaas niya ang ulo upang ipakita ang mukha na kalahating anghel, kalahating demonyo. Isang nakakatakot na tanawin na parang hango sa alamat. Ito ay isang bumagsak na Diyos, isang nilalang na pinalayas mula sa langit mula pa noong unang panahon. Ang kanyang pulang diman na mata ay nakatutok kay Lyra Frost, ang dila niya ay gumagalaw sa labi na may masamang gutom. Ganap na purong esensya ng liwanag, kakainin kita, at sisirain ko ang sampang selyo na ito at babalik sa mundo sa itaas. Ang bumagsak na Diyos ay biglang bumangon. Isang nakakatakot na aura na kayang durugin ng mismong langit ay dumaan sa buong plaza sa isang iglap. Ang bagong putol na aura ni Lyra Frost mula sa legendary na antas ay napasak sa ilalim ng banal na presyon. Ang liwanag ng kanyang 4 na pares na makinang napakpak ay halos nauubos na. Kahit tumayo siya ay isang pakikibaka na. Bumitiw ako ng malamig na hininga at direktang tumayo sa harap ni Lyra Frost, niyayakap ang buong puwersa ng banal na presyon. Kung gusto mong hawakan siya, mas mabuting tanungin mo muna ang aking espada. Tinatawag ko ang gintong dragon na espada sa likod ko. Agad na napalilibutan ng madilim na bughaw na kidlat ng pagkawasak ng emperador ng impyerno ang espada. Walang alam na tao, tunay bang naniniwala kang ang pagkontrol sa ilang mataas na antas na kakayahan ay makakatapat sa isang tunay na Diyos? Inilalabas niya ang kanyang bumagsak na itim na pakpak, isang bagyo ng itim na balahibo, bawat isa ay kasing delikado ng sibat ay bumabagsak sa akin mula sa lahat ng anggulo. Bawat balahibo ay may sapat na lakas upang tumusok ng diretso sa isang nagising na may legendang rango, hindi ako umatras. Ang lahi ng mandirigmang apoy na banal sa loob ko ay umaapoy hanggang sa pinakamataas nitong sukdulan. Ang gintong asul na enerhiya ay sumabog pataas tulad ng isang bulkan na pagsabog at bumuo ng isang layer ng ganap na depensa sa aking katawan. Ang mga itim na balahibo ay bumagsak sa aking enerhiya na harang sa isang mabilis na serye ng mga pagsabog, ngunit hindi nila ako nasasaktan kahit kaunti.
Mabilis kong pinakawalan ang aking kanang binti at naglaho, muling lumitaw sa itaas ng nahulog na Diyos sa isang kislap ng liwanag. Nakatiklop siya, pinapabagsak ko ang aking paa sa kanyang bungo, dinadala ang buong kapangyarihan ng mundo na nilikha ng pangunahing pinuno sa suntok na iyon. Ang mukha ng bumagsak na Diyos ay naglaho sa gulat, halos hindi niya maangat ng maayos ang kanyang malaking itim na sibat upang harangan, isang malakas na ingay ng pagbagsak ng metal ang narinig. Ang di umano'y hindi masisira na sibat na pangdivinidad ay naputol sa dalawa dahil sa aking sipa. Ang napakalakas na puwersa ay umaakyat mula sa kanyang mga braso at buong katawan na nagtutulak sa kanya ng malalim sa mga layer ng bato sa ibaba. Ang buong plaza ay nanginig ng mariin habang ang hindi bilang ng matatayog ng mga halijing bato ay bumagsak sa lupa. Tinitingnan ko mula sa itaas ang tinatawag na Diyos na nagkakandara pa mula sa mga gumuho, sugatan at wasak. Ito ba ang banal na kapangyarihang ipinagmamalaki mo? Kawawa naman, habang pinipisil ko ang gintong espada ng dragon at naghahanda na putulin ang ulo ng bumagsak na Diyos, walang hanggang pulang tentakulo ang sumabog mula sa dilim sa likod ko at mahigpit na yumuko sa aking mga palso. Isang pamilyar na figura ang unti-unting lumalabas mula sa mga anino, isang taong hindi ko inasahang makikita dito. Nakikita ko pa rin siya sa kabila ng mga punit na anyo, sa kabila ng mga bukol at tinik sa buto na sumasakop sa kanyang katawan, dahil kilala ko pa rin siya sa mga baluktot at baluktot na katangian niya. Si Zackway, isang karaniwang kaibigan mula sa aking nakaraang buhay, na akala ko ay pumanaw na noong mga unang araw ng kalamidad. Bago pa man tumama ang kalamidad, espesipikong ipinadala ko sa kanya ang isang mensahe na paalalahanan siyang manatili sa kanyang kwarto at huwag lumabas. Hindi ko inakalang hindi lang siya nakaligtas, kundi naging ganito pa siyang nakakadiring nilalang. Ang mga mata ni Zackway na puno ng dugo ay nakatitig sa akin ng may matinding, nakakalaso na galit. Ang kanyang boses ay mahinang-mahina at nakakatakot. Ethan Cole, ikaw na walang kwentang makasarili. Alam mong darating ang kalamidad, bakit hindi ka dumating at iniligtas ako agad? Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at pinanood mo lang habang nilamon at pinagsama-sama ng mga halimaw na ito ako. Naging ganito ako, isang kawawang nilalang, hindi tao, hindi halimaw, at kasalanan mo lahat iyon. Tumingin ako sa kanya ng walang emosyon, walang awa sa mata ko, tanging malamig na kawalang pakialam lang. Binalaan kita, ang iyong kahinaan ay kabiguan mo mismo. Sa mundong ito, ang pagiging mahina ay kasalanan na mismo. Wala kang karapatang magmura sa akin. Umiiyak si Zackway sa galit. Ang mga pulang tentakulo na nakapaligid sa kanyang katawan ay lumaki ng ilang ulit. Nagsisimula siyang magmadaling lunurin ang natitirang lakas ng bumagsak na Diyos na nananatili sa paligid. Ang bumagsak na Diyos na matagal ng sugatan sa aking kamay ay isang huling hikbi ng kawalan ng pag-asa habang pilit na nilulo ni Zackway ang kanyang pangunahing esensya. Ang aura ni Zackway ay sumabog ng walang kontrol, binasag ang takda ng ranggong alamat at umabot sa isang nakakatakot na hindi pa natutuklasang antas. Ethan Cole, ngayon papatagin kita hanggang sa mamatay at mararamdaman mo ang bawat sakit na naranasan ko. Nagpapalipad siya ng daan-daang makakapal na pulang tentakulo mula sa lahat ng direksyon, papalapit upang durugin at hiwain ako. Bawat tentakulo ay may matalim na mga tinik at amoy ng nabubulok na pagkabulok. Tinitingnan ko ang nilalang na ito na nawala sa katinoan ng malamig at hindi na lang pinapansin. Kung talagang ganito ang buhay na puno ng paghihirap para sa iyo, bibigyan kita ng awa. Tatapusin ko na ito ng tuluyan. Pumikit ako. Ang void spear na nakabaon sa aking kaluluwa ay umaalingaw sa sabik na pagkanta. Sa susunod na sandali, isang sibat na nakabalot sa itim na kidlat mula ulo hanggang dulo ang lumitaw sa aking kamay. Ito ang unang pagkakataon na ganap ko itong tinawag sa tunay na mundo. Ang pinakamataas na banal na sandata na kayang pumatay kahit ang pinakamataas na nilalang. Sa sandaling lumitaw ang void spear, ang dilim ng buong kalawakan ay tila nilamon ng kanyang ganap na kagustuhang wasakin. Pinipisil ko ang aking palso, at ang void spear ay sumabog sa hindi mabilang na mga hibla ng itim na kidlat na nagsasalubong sa alon ng mga tentacle. Walang malakas na pagsabog, tanging ang mahina at malumanay na tunog ng isang tibak na humihila sa tuyong dahon. Ang mga tentacles ni Zackway na sinasabing hindi masisira ay nakakatawang mahina kumpara sa void spear. Agad silang hinati-hati sa walang bilang na piraso at naging abo sa lupa. Sumisigaw si Zackway ng isang matinding sigaw. Ang kanyang dambuhalang mutant na katawan ay nanghihina at umatras ng pabigla-bigla, nagtatangkang makalayo. Wala akong binibigay na ganitong pagkakataon sa kanya. Bigla akong naglalaho at muling lumalabas sa harap niya. Ang void spear sa aking kamay ay diretso ng walang awa na tinusok ang kanyang pumutok na mutant na puso. Ang madilim na lila na puwersa ng pagkawasak ay sumabog agad, binawasak ang huling bakas ng buhay sa loob niya. Nakatingin siya sa akin nang nakabukas ang mga mata, at sa huli, ang puot sa kanyang tingin ay napalitan ng isang walang laman na kawalan. Sa pagkonsumo ng void spear, ang kanyang katawan ay naglalaho sa isang lawa ng itim na abo at tuluyang naglaho mula sa mundong ito. Sa mundong ito, huwag magpatawad sa kahit sino, o ikaw ang mamamatay. Ngumiti si Lyra Frost, mapatla ang mukha, at nananatili sa likod ko. Pinipiga ko ang malawak na enerhiya mula sa pagkamatay ng nahulog na Diyos at Zackway. Ang apat na makapangyarihang Diyos sa loob ko ay lalong naging magkaisa kaysa kailanman. Ramdam ko ito. Isang hakbang na lang ako mula sa paglabag sa mismong mga patakaran ng mundong ito. Sa paghahanda kong makalabas dito kasama si Lyra Frost, biglang punitin ang walang katapusang dilim sa itaas namin ng isang puwersa ng ganap na takot. Isang dambuhalang kamay na binubuo ng mga nagniningning na bituin ang humahagod sa rift at bumaba sa buong Forbidden Zone na may hindi mapigil ang puwersa ng pagdurog. Sa ilalim ng napakalakas na presyon ng pakiramdam na parang isang pag-atake mula sa isang mas mataas na dimensyon, nagsisimula ng bumagsak ang buong ilalim na espasyo sa isang nakakatakot na bilis.
Kahit na nakalusot na si Lyra Frost sa ranggong alamat, pinipilit siyang umatras ng pressure bawat hakbang. Tumingin siya ng desperado sa stellar na kamay na halos sumaklat sa buong kisame. Hindi ito pagmamayari ng planetang ito kailanman. Kailangan nating tumakbo. Tumak, hindi yun bahagi ng aking bokabularyo. Itataas ko ang ulo ko at tutukan ng dahan-daang bumabagsak na kamay na iyon, ang aking mga mata ay nagliliyab sa matinding pagnanais na labanan. Sa nakaraang buhay ko, ako ay kasing baba ng alikabok. Kahit isang piraso ng tinapay ay maaaring ikamete ko. Kung bibigyan ng pangalawang pagkakataon na nakipag-isa sa apat na pinakamataas na nilalang, nakatakda akong durugin ang bawat batas sa ilalim ng aking paa. Susubukin kong lunurin ang buong lakas na ito at gawing gasolina para sa aking pag-angat. Humiyaw ako ng malakas at pinipilit ang bawat isa sa apat na banal na kapangyarihan sa loob ko hanggang sa kanilang sukdulan. Ang katawan ng pangunahing pinuno na naglikha ng mundo ay nagliliwanag ng maliwanag na gintong banal na liwanag, ganap na nilalayo ang paligid na dilim. Ang pinakadakilang banal na mandirigma ng apoy ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng aking enerhiya ng ilang dosenang beses. Ang lakas ng Abyssal na dragon ay nagiging pisikal na anyo bilang isang gintong dragon na nakapalibot at umaatungal sa paligid ko. Ang kagustuhan ng emperador ng impyerno na sirain ay buong-buo na pumupuno sa void spear sa aking kanang kamay. Bahagyang yumuko ang aking mga tuhod at saka sumabog pataas. Agad na naging isang kailaliman ng itim na plaza sa ilalim ng aking mga paa. Naging isang sinag ng liwanag ako na humahataw pataas papunta sa stellar hand. Isang tuloy-tuloy na kulog ang umuugong sa aking tainga. Ang ingay ng kalawakan mismo na nagkakahiwa sa bilis ko. Hinahawakan ko ang void spear ng mahigpit gamit ang parehong kamay at pinagsasama-sama ang lahat ng lakas ko sa iisang puwersa. Bas again. Itinutulak ko ang sibat diretso sa gitna ng palad ng stellar hand. Dalawang puwersa na nagwawasak sa mundo ang nagbabanggaan sa kalawakan sa isang mapanirang pagtama, naglalabas ng liwanag na 1,000,000 beses na mas maliwanag kaysa araw. Ang stellar hand ay umaalingaw ng malalim na kalampag at sinusubukang durugin ako sa alabok gamit ang ganap na puwersa. Ngunit ang dugo ng primordial na pinuno sa akin ay naglalabas ng isang sigaw na naghahati sa mundo sa mismong sandaling ito. Sa ilalim ng puwersang nakakapigil, hindi nasa saira ang aking katawan. Sa halip, nagsisimula itong lunukin ng sabik ang enerhiyang bituin mula sa kamay. Mga daloy ng makinang na liwanag ng mga bituin ang dumadaloy sa void spear at walang tigil na pumupuno sa bawat bahagi ng aking katawan. Ang bawat selula sa loob ko ay sabik na nilulunok ang malinis na enerhiyang ito mula sa isang mas mataas na dimensyon. Isang mahina at manipis na bitak ang lumitaw sa gitna ng palad ng stellar na kamay, pagkatapos ay mabilis na kumalat na parang spiderweb. Ang mas mataas na dimensyon na nasa likod ng kamay ay malinaw na nakararamdam na may mali at sinubukang putulin ang ugnayan ng enerhiya. Huli na, isang baliw at malamig na ngiti ang yumuko sa aking mga labi. Agad na tumaas ang rate ng pagsipsip sa loob ko hanggang sa pinakamataas na limit nito sa isang malakas na pagsabog na Samira sa buong mundo. Ang dating hindi mapigil ang stellar na kamay ay sumabog ng tuluyan. Ang liwanag ng mga bituin ay bumababa mula sa lahat ng direksyon na parang isang talon, niyayakap ako ng buong buo sa kanyang ningning. Isinasara ko ang aking mga mata sa walang hanggang pagbuhos ng liwanag ng mga bituin at nararamdaman ko ang pagbabagong magaganap sa aking loob. Ang apat na banal na kapangyarihan na palaging hiwalay sa isa't isa ay sa wakas nagsasama-sama sa isang perpektong pagkakaisa, pinagbubuklod ng enerhiyang bituin. Ang antas ng aking pag-akyat ay hindi mapigilan, binabasag ang mga tanikala ng mythical na rango at pumapasok sa isang ganap na bagong mundo na kailan may hindi pa naruroon. Sa pagbukas ng aking mga mata, dalawang sinag ng matibay na gintong liwanag ang bumungad mula sa aking mga mata at tumusok diretso sa kisame ng ipinagbabawal na zone sa itaas. Sa ngayon, pakiramdam ko ay isang hininga lang ang kailangan upang burahin ang Draven City mula sa mapa ng tuluyan.